No. Ano kaya ang dahilan? Bakit ang mga bansang kagaya ng Singapore, Japan, at South Korea na mga bansang maliliit din na halos kasing laki ng Pilipinas, iba'y mas maliit pa, ay naging progresibo at maunlad compared sa Pilipinas. Ano ho bang dahilan nito? Sa aking pagsusuri at pag-aaral, nakita ko mayroong dalawang dahilan na napakalaki kung bakit umunlad, sumulong ang ekonomiya ng mga bansang ito. Una dito ay tinatawag kong ang national identity. Meron silang national identity, no? As a people and as a nation. So let me just explain to you further what this national identity means. No? Ang identity kasi could be in a physical form or in a spiritual form. So pag tinignan natin, sinuri natin ng mga, for example, ng mga Japanese, yung physical identity nila, kitang-kita mo na kagad. Sa kulay pa lang, sa kanilang mga mata, sa kanilang mga galaw, etc. Alam mo na Japanese ito. Identified mo kagad ito na Japanese ito. Ganon din ang mga South Koreans. Of course, ang Singaporean, hindi masyado kasi may mga mixed na race na sila, no? But, just like yung sa China din, no? O the malaking bansa na to, pero makikita mo sa kanila, yung national identity na physically, sa itsura pa lang, kita mo na sila na may pagkakatugma-tugma sa isa't isa. Now, mahalaga ba itong national identity na to? Actually, pansinin po natin yung mga, for example, yung mga hayop na kagaya ng yung birds, like for example, gaya ng mga kalapati, no? Subukan natin panoorin niya na lumilipad. Makikita natin na sabay-sabay sila, magkakasama sila. Walang humahalo sa kanilang ibang ibon other than themselves. Even yung sa dagat, pag nakita natin yung school of fish, no? Isang school of fish lang ang magkakasama. Why? Kasi meron silang physical identity. Magkakaitsura sila. Hindi mo pwedeng lumilipad yung kalapate kasama agila. Pwedeng ganun. Yung agila hindi didikit sa kanila kasi hindi siya identified physically sa mga hayop na yun. Kaya napakahalaga nitong national identity na physical na to kasi malaking maitutulong nito para ang isang bansa magkaisa. Kaya makikita mo yan, yung mga Japanese na yan, mga South Koreans na yan, pagka lumakad yan, pumunta sa ibang bansa, in group, makita mo sama-sama sila, hindi sila nag-iwalay din sila. Yung mga black, ganun din. Yung mga Americans, ganun din. Nakikita mo agad, meron silang identity, yung physical identity na preserve nila. At ito, nakakatulong na malaki para nang sa ganun, yung kanilang mga goals and objectives, may teamwork, no? Madali ang leadership. Matindi nila yung goal nila. Now, ang pangalawang nakita natin dito, of course, pag sinabi natin Japanese, unang pumapasok sa atin dyan, discipline. Right? When we talk about the Singaporeans, you know, Lee Kuan Yew all the while, discipline din ang pinupromote. Yung South Koreans, ganun din, discipline din na ang itin-promote noon ni Park Chung-hee. So, itong mga bansa na to, maliit man at that, no? Aside from having a national identity, physically, no? Meron silang tinatawag natin national discipline. So, pag pinagsama mo itong national identity tsaka itong national discipline ito, power ito. It can catapult them to attain their goals effectively, efficiently, successfully. That's why ganyan na nangyari sa kanilang mga bansa. Now, mas lalo na nangyari sa China, nakikita natin isang world power na ngayon, no? Mataas ang kanilang national identity, mataas ang national discipline nila to the point na yun, halos isa na sila sa world superpower na sa buong mundo. So itong national discipline, national identity rather, and national discipline, kung ito'y may lalagay lang natin sa ating bansa, abay, tingin ko unlad tayo ng the way we dream it to be. So, ang tanong ngayon is, ano ba ang national identity ng mga Pilipino? Kasi physically, pag titignan mo, hindi siya magkakaroon ng national identity on the physical side. Why? Kasi iba-ibang itsura.
Kaya sa Pilipino ngayon, merong itsurang Espanyol, merong itsurang Amerikano, merong itsurang iba't ibang lahi eh. So, hindi mo siya kagad ma-identify kung Pilipino, physically. So, what would identify the Filipinos when you say, this is a Filipino? What identity can you give to a Filipino? Hindi mo na siya pwedeng ma-identify in the physical. Actually, ang national identity natin nandun na sa spiritual. Alam niyo po, sa buong Asia, tayo ang Pilipinas lang ang Christian country in the Far East. Of course, merong konti lang dyan na konti-konti silang masal. For example, sa South Korea at sa China, meron rin. No? But in the Philippines, 95% almost, no? Filipinos are Christians. So, when you say Filipinos, immediately what comes out to your mind is that these people are Christian people. Ibig sabihin na ang katuruan nito, ang mga behaviors nito, ang galaw nito, ang pananampalataya nito is about Jesus Christ. The teachings of Jesus Christ, these people manifest. Now, so ito yung national identity natin. Ngayon, kaya nga ang solusyon natin dito sa bansa natin para matin yung national identity natin through spirituality, i-promote natin dapat yung Christian preachings, yung words ni Jesus Christ, yung pananampalataya, strengthen natin yun. Now, if we are going to read yung sa verse of Malakay 1:11, no? Simpukan natin ito sa Malakay 1:11. Anong sabi po dito ng Lord? Sabi niya, my name will be great among nations from where the sun rises to where it sets. So, from the rising of the sun to the setting of the sun, makikilala ang Panginoon. Pangalan ng Panginoon sa Kristo. Kaya ito po ay pahiwatig na ang bansang Pilipinas ay is identified to some spiritual mission or purpose. Sa Jeremiah 31:10, ang sabi niya dito, hear the word of the Lord, you nations complaining in distant coastlands. Sa Pilipinas, tinutukoy dito. Isaiah 24:15, therefore in the east, give glory to the Lord, exalt the name of the Lord, the God of Israel in the islands of the sea. Again, ito, Pilipinas na naman ito. So, kung tutusin natin, no, but spiritually, meron talagang purpose ang bansa natin, Pilipinas. Ang pinaka-identity natin is something to do with spirituality. Even God has anointed this country, this Philippines, no, for a certain spiritual purpose in the last days. It has a mission to propagate His name, to propagate His words, no, and the gospel. In fact, the Philippines is an anointed nation of God. At yung anointed, chosen. Kaya nga yung word na Pilipinas, pag ina-analyze po natin, Pilipinas, Pili means chosen, Pinas means country, chosen country. Kaya hindi po coincidence na pagkakatawag sa atin is Pilipinas. It was, I believe, is a destiny, an anointing of the Lord to the Philippines that you are a chosen nation of mine. And therefore, your identity is as a Christian country who will promote my words, my name to the whole world. Now, so kung tayo po ay magkakaroon ng national identity na as a Christian, mapopromote natin yan, malaki po maitutulong yan sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Kasi sa spirituality lang tayo hindi na tayo pwede magkaisa sa physical. Sa spiritual lang tayo magkakaisa-isa. Kasi yung spirito ng ni Kristo ang nasa atin, madali tayo magkakaisa. Yung pananampalataya natin, kaya talaga ang ating kaya lang sa ngayon, nawawala yan. Kaya dapat bigyan natin ng emphasis ngayon para yung national identity natin lalong lumakas. In which case, yung presensya ng Lord sa ating bansa, yung suporta ng Lord sa ating bansa, magaganap. Kaya nga sinabi ng Lord sa Zechariah 8:7, sabi niya, I will save my people from the east to the west. So pagka na-maintain natin yung national identity natin ngayon, no? Spiritually, promoting Jesus Christ in His name, in His teachings, in His words, His gospel, maligtas tayo sa halos lahat ng kamakanan. Kasi the Lord will be with us.
Now, ang pinakamalaga pang sinasabi ko nga na paraan para mulad ng ating bansa na to is yung aside from national identity, sinasabi ko ang national discipline. Makagaya ng mga ibang bansa, meron sila. Pero sa totoo lang, yung ating national discipline, kasi ang discipline ng mga ibang bansa halos physical yan. May tatlong discipline na tayo pinag-aralan before, di ba? Yung sabi ko nga, yung spiritual discipline, organizational discipline, and personal discipline. Yung mga ibang bansa na to, na maulad na to, kaya ng Japan, Singapore, etc. Ang discipline nila, puro personal at organizational. Yung matataas ang kanilang personal organizational discipline, which are just physical discipline. Pero yung spiritual discipline, sabi ko lang, kulang. At yung kanilang discipline spirituality, hindi naka-tustok o nakatugma dun sa kay Jesus Christ. Now, unlike in the Philippines, kung ay po-promote natin itong discipline natin na ito, sa natin, national discipline, magkakaroon tayo ng spiritual discipline, organizational discipline, and personal discipline, in which case, yung ating ipinopromote, itinataas dito ay si Jesus Christ. No? So, you'll have the love of God, of Jesus Christ, the love of neighbor, and eventually the love of self. So, pag naitayo natin ito, naituro natin itong disiplina ito, may tatayo natin isang kultura ng disiplina sa bansa natin. Where we will have a common saying, a common doing, a shared feeling, a shared belief, and a shared commitment. Kaya pag inanalyze po natin yung word na Filipino, no? Tignan niyo ba yung Filipino? It comes from the word Pili, Lipi, and Pino. Pili means chosen, Lipi means race, and Pino means what? Discipline. So, yan talaga ang ng Pilipino eh. So, we are a chosen nation of disciplined people. Ito yung disiplinang ayon sa katuruan ni Jesus Christ. No? So, ngayon, paano natin malaki ngayon, matutulong itong, sabi ko nga, itong libro natin na Discipline for Everyday Living, no? Saka yung The Best Ways Out of Discipline, because these are Christ-inspired discipline. Meaning, it is aligned with the teachings of Jesus Christ in the Scripture. Kaya, in this case, pag nasulang natin itong katuruan ng disiplina sa libro na to, ay mapopromote din natin yung national identity on the spiritual level. Aside from our national discipline. So, in which case, mag-establish natin yung ating national identity and national discipline. So, itong problema natin ng lahat na to, criminality, poverty, peace and order, etc., etc., kung ma-advocate lang natin itong pagkakaroon ng national identity and national discipline, in which case magkakaroon ng mga Pilipino ng pagkakaisa, unity, love for one another, and discipline, no? Malaki masosolve nito. Malaki masosolve nito sa ating problema ng ating bansa. At hindi maglalawan, tatalunin pa natin itong ibang bansa na ito na mga Singapore, Japan, all these things, no? Magiging distinct tayo because God is with us. Sabi nga natin dito, with our national identity and national discipline established in this country, founded on the Christian teachings and faith, God will be with us. Jesus Christ will be with us. And sabi ko nga, if God is with us, who can be against us? No? So, itong lahat na to, sabi ko nga, para maitayo natin yung isang national identity and the national discipline in our nation. Ito nga po yung pinopromote ko sa ating mga mamabata, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Naitayo natin itong tinatawag National Discipline Commission, who will be in charge of promoting national identity based on Christian teachings and faith, and also national discipline based on the Christ-inspired discipline. So, naniniwala ko na pag nagawa natin yan, it is not only us behind our eventual progress as a people and nation, but God will be with us along the way.